Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Rogelio Bernardo Mandangi. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang nalalapit na eleksyon para sa Sangguniang Barangay. Kasabay na rin sa halalang ito ay ang Sangguniang Kabataan. Anong katangian ang hinahanap ng mga botante sa bawat kandidato na naghahangad na makapaglingkod sa barangay? 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Yan pong poster na yan, ang design na yan ay nakuha natin mula sa website ng COMELEC. Saan kaya tayo maaari makakuha ng pamantayan na magiging standard na gabay upang maging tama ang ating pagpili? Mayroong ipinapaya si San Pablo sa unang aklat ni Timoteo. Basahin po natin. Unang Timoteo, Kabanatang 3. Ang talata ay mula sa 1 hanggang 13, medyo may kahabaan. Ang Bagong Tipan, Filipino Standard Version. Mga dapat nakatangian ng mga tagapangasiwa ng Iglesia na maaari din natin i-apply, ipaganap sa nagnanais na maging leader sa barangay. Una, mapagkakatiwalaan ang salatang ito, sabi ni Pablo. Ang nagnanais maging tagapangasiwa ay naghahangad ng marangal na gawain. Kalawa, kaya nga dapat walang maipipinta sa isang tagapangasiwa, asawa ng isang babae o vice versa sapagkat mayroong mga kumakandidatong babae. Marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, may magandang loob sa panauhin at may kakayahang magturo. Tatlo, hindi siya dapat naglalasing, hindi marahas kundi mahinahon, hindi palaaway at hindi maibigin sa salipit. Ikaapat, dapat ay mahusay siyang mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, tinitiyak ng sinusunod at iginagalang siya ng kanyang mga anak. Kalima, kung hindi siya marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano niya mapangasiwaan ng mabuti ang Iglesia ng Diyos o ang ating pamahalaang pambarangay? Kaanim, dapat ay hindi baguhang mananampalataya sapagkat baka siya yumabang at mapahamak gaya ng sinapit ng Diablo. Kapito, kailangang mabuti ang pagkakilala sa kanya ng mga hindi mananampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Kawalo, ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat sa kanyang salita, hindi naglalasing at hindi sakim sa salapi. Kasyam, kailangang matibay ang kanilang paninindigan sa pananampalataya nang may malinis na. Ikasampu, kailangang patunayan muna nila ang kanilang sarili at saka hahayaang maging tagapaglingkod kung mapatunayang karapat-dapat. Kalabing-1, ang mga kababaihan naman ay dapat maging kagalang-galang, hindi chismosa, o ang terminology natin ngayon ay mga marites, kundi mapagtimpi at mapagkakatiwalaan sa lahat ng mga bagay. Kalabing-2, ang tagapaglingkod ay asawa ng iisang babae o vice versa at maayos na mamamahala ng kanyang mga anak at sariling sambahayan. Panghuli ay kalabing-3, igagalang ng mga tao ang mga tagapaglingkod na tapat sa kanilang tungkulin, kasama na ang kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito po ay hindi sa pilitan at lalong hindi mandato ni numan. Ito po ay sa sarili ko lamang opinyon na kumuha ng mabuting aral sa aklat ng Biblia na maibahagi din naman sa inyo at sa iba na naghahanap ng gabay sa pagpili ng katangian ng isang kandidato na naghahangad na maging serbisyo publiko. Iyan ay ayon sa Biblia sa aklat ni San Pablo. Ang binasa natin ay ang unang Timoteo, Kabanatang 3, ang talata ay 1 hanggang 13. Ang Bagong Tipan, Filipino Standard Version. Kung hindi naman makapasa sa iyong pamantayan, ang mungkahing ito ay maaari ka namang magbahagi sa comment section
na sa iyong pag-aaral ay mas tama upang may parating natin sa mas marami ang ating pinag-uusapang katangian ng bawat kandidato na dapat nating piliin sa araw ng eleksyon sa October 30, 2023 na magiging kapitan sa barangay at 7 konsyal. Kasabay na rin sa pagpili ng mga kabataan ang SK Chairman at 7 SK Councilors. Kapitan sa barangay at 7 konsyal, meron tayong link na inlagay dyan at inyo pong may verify. Barangay Kagawad, article from Wikipedia, the Free Encyclopedia. A Barangay Kagawad, abbreviated as KGWD, known in English as a Barangay Councilor and in Filipino as a Consielor ng Barangay, is an elected government official who is member of the Sangguniang Barangay or Barangay Council of a particular barangay. The barangay is the smallest political unit in the Philippines, and the council serves as the legislature of the barangay and is headed by the barangay captain or punong barangay. Composition. There are 7 barangay kagawad in each barangay. Hindi na natin babasahin lahat. SK Chairman at 7 SK Councilors. Meron ulit tayong link na inilagay dyan for your verification. Sangguniang Kabataan, abbreviated as SK, Youth Council, is a council meant to represent the youth in each barangay in the Philippines. It was put on hold but not quite abolished prior to the 2013 barangay elections. In January 2016, the Sangguniang Kabataan Reform Act was signed into law, which made some significant changes to the SK and initially scheduled new elections for October 2016. In March 2017, the elections were postponed anew to May 2018. The SK Chairman leads the Sangguniang Kabataan, a local youth development council, LYDC, composed of representatives of different local youth groups, supports the SK and its programs. The Sangguniang Kabataan is the successor of the Kabataan Barangay or KB, Village Youth, which was abolished by the Local Government Code of 1991. The author, Senator Aquilino Pimentel Jr., abolished KB because of allegations that this organization faced function and structure. Each barangay houses a Sangguniang Kabataan SK composed of chairman or chairperson, 7 members, and secretary and a treasurer. The kagawad or councilors approve resolutions and appropriate money. 2023 Barangay Sanggunian, Monday, October 30, 2023. Yan po ay nakuha natin sa website ng COMELEC na pinagtulungan o pinagsamahan ng COMELEC, ng DILG at ng Barangay Operations Office. 2023 Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Revised Calendar of Activities. Election Period. And makikita natin August 28 to November 29, 2023. So, ito ay nakapagsimula na ng nakailang araw para sila ay mag-file ng certificate. Filing na ng Certificate of Candidacy. Nagsimula nitong August 28, 2 araw na ang nakalipas, hanggang September 2, 2023. 6 days only ang filing ng Certificate of Candidacy. Yan yung may bilog. Yan yung una sa kalendaryo na gagawin ng mga kandidato. Pangalawa ay ang campaign period sa October 19 hanggang 28, 2023. Mayroon silang 10 araw na pagkampanya. Ikatlo sa calendar of activities ay ang election day.
Ito ay gaganapin sa araw ng Monday, October 30, 2023. Mula ikapito ng umaga hanggang ikatlo ng hapon, Election Day. Pang-apat na kanilang gagawin sa mga kandidato, last day to file Statement of Contribution or Expenditures o ang tinatawag na SOSE. Ito ay after ng election ng October 30, pwede na silang mag-file. October 31 hanggang November 29, 2023. Nakalagay dito, last day to file Statement of Contribution Expenditures. 30 days. Ayan. Commission on Elections, Republic of the Philippines, functions. According to Article 9, the C, Section 2 of the 1987 Constitution of the Philippines, the Commission on Elections, COMELEC, shall exercise the following powers and functions: enforce and administer all laws and regulations relative to the conduct of an election, plebiscite, initiative, referendum, and recall. What is the mission of COMELEC in the Philippines? Mission: we, the guardians of the sovereign will of the Filipino people, in partnership with election stakeholders, commit ourselves to conduct free, honest, orderly, peaceful, fully automated, and credible elections in order to build strong, democratic institutions. Paris Pastoral Council on Responsible Voting, or PPCRB, is a non-partisan, non-sectarian, non-profit organization affiliated with the Roman Catholic Church in the Philippines that works to ensure free, fair, and fraud-free elections in the Philippines. The organization has been the citizens' arm of the Commission on Elections since 2010. PPCRB conducts the unofficial parallel count of returns after the election. PPCRB's activity includes advocating for electoral reforms, conducting parallel manual auditing in automated elections, coordinating parishes to conduct poll watching, providing legal assistance related to elections, reporting of electoral violations, providing voters assistance services, and voters education. The Department of the Interior and Local Government, or DILG, promotes peace and order, ensures public safety, and strengthens local government capability to effectively deliver basic services to the citizenry. What is the mission of DILG in the Philippines? The DILG formulates and implements sound policies, strengthens local government capacities, and promotes excellence in local governance through capacity development, performance oversight, and incentives and award services in partnership with its regional and field offices and in collaboration with its stakeholder. Muli, ako po si Rogelio Bernardo ng Langit na nagpapaalala sa inyo na mag-isip, mag-obserba bago magpasya para po sa 2023 Barangay and SK election. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.